Wait lang, wag mo munang i-scroll syempre, no? Kasi magbibigay tayo ng word of the day at para may matutunan naman tayo sa araw na ito para sa ating mga future criminologists. At syempre yung pag-usapan natin yung confusing theory between ni social disorganization theory at saka yung deviance fleece theory natin. Sapagkat meron silang pagkapareha na kung saan involved dito pareho yung magulong lugar kung saan sila nakatira. Okay, pero yung pinagkaiba nila is ganito lang naman yan. Simplihan lang po natin para mas madali nating makuha. Pag sinabi nating social disorganization theory, ang pinag-usapan po kasi sa teorya na to, sinasabi dito na a person can commit a crime, it's because of the disorganized society or it's because of the area kung saan siya nakatira. So, ibig sabihin, from the word itself, disorganized, yung kanyang lugar kung saan siya naroroon ay magulo. So, maaaring ito yung maging sanhi or maging dahilan kung bakit ang isang tao makapag-commit ng krimen. So, ang pinag-usapan sa social disorganization theory, it's because of the area, the location kung nasaan siya, it's because magulo to, ito yung magiging way or isa sa magtutulak sa tao na mag-commit ng krimen. So, ang pinag-usapan dito is tao na magko-commit ng krimen. It's because sa magulong lugar. So, sa madaling salita, sinasabi din dito, a person that can commit a crime not only of his physical defects, mental defects, but it's because of the area or location kung saan siya nakatira. Yan po ang ating social disorganization theory. Now, sa deviance place theory naman po natin or deviance place theory, dito naman po sinasabi, a man or a person or every individual can be potential to become a victim. It's because of the area or location kung saan sila nakatira. Kung baga, kung ang lugar kung nasaan ka is magulo, malaki yung tendency na ikaw ay magiging victims ng isang krimen or magiging biktima ka ng isang krimen. That is considered, pinag-usapan dito sa deviance place theory. So kung ating ititimbang-timbang, ang social disorganization theory, pinag-usapan lang naman dito is potential criminal. Magkakaroon ng potential ang isang tao na mag-commit ng krimen, it's because nakatira siya sa magulo or delikado na lugar. Dito naman sa kabila, deviance place theory, pinag-usapan dito ng isang tao ay magiging or maaring potential na maging victim, it's because ang kanyang tinitirhan ay magulo or maraming nangyayaring krimen. So, yan yung pinagkaiba ng dalawa. Sana nakatulong sa inyo yan. Siyempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Human Bilaester Villacalos, a CBRC National Lecturer and a Registered Criminologist. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much. God bless. God bless.